ngayon pa talaga naka-join ng free Forex webinar. So sa mga baguhan, type 1 po. Yung zero knowledge talaga, hindi alam, type 1. Para makita ko lang kung anong klaseng audience meron po tayo. No, si Sir Elvin. Thank you, Sir Elvin. Sir Jeffrey also. So, yung iba, may knowledge na ba? Yung iba may experience, nakapag-trade na. Si Ma'am Beth din, no? From Agusan. Okay, I think majority of us here, no, walang experience sa forex trading. So guys, let me congratulate you. Welcome to the team, no? Yung pagpunta niyo dito ay napakasulit, no? I tell you mamaya, malalaman niyo kung bakit. So congratulations, ngayon pa lang nagko-congratulate na ako sa inyo. Kasi binigyan niyo ng opportunity yung sarili niyo, yung mga sarili niyo na malaman itong forex trading, no? Making your cell phones a money making machine. No, welcome to the team. Welcome po. Okay, allow me to share something about myself. So I am Coach JL Nica Lucenio po. I am a freelancer photographer and also a licensed financial advisor with one of the banks in the Philippines, East West to be exact. I studied advanced masterclass forex training in Manila, which it cost me 40 to 50,000. So one of the coaches of Kabayan Forex producing a 5-digit earner. So mamaya makikilala niyo kung sino yung natulungan natin na nag-earn ng 5-digit. One of the leading coaches of Pinoy Trading Community and Bisaya Trader Community. So also I'm also an entrepreneur and coffee shop owner. And we have also a negosyo committee dito po sa CDO. So active po ako dyan na part also. And also, ito po yung dahilan kung bakit mas driven akong magturo ng forex trading kasi meron tayong VIP community na at Kabayan FX Traders. So ito dito sa left, if makita nyo, ito po yung 50 plus years old, nag-earn po siya ng $2,334, no? So ganyan kalaki, guys. Pero later malalaman niyo yung testimony niya. So ayan po yung mga feedbacks ng mga natulungan natin at ito po buhay na buhay yung community natin, real na real po, no? Not fake, not scam. So ganyan ka alive yung community natin. Pero of course because we cannot reach other people especially sa inyo na nasa ibang bansa, we conducted a free webinar na ganito din, no? So, okay ba sa inyo yan? Kasi minsanan lang yung free webinar about Forex, no? So, ito, yung nakakita kanina, yung 5-minute video sa before nag-start yung webinar natin, that was our latest 3-day bootcamp, no, about Forex trading and masterclass. Na dito lang po yan sa Cagayan de Oro. So ito po yung mga mukha dyan na nag-train, willing to learn. Ito sa baba, tinuruan ko. Ito po yung 53 years old, no, I think from Surigao. I think Agusan and Surigao is almost near to each other. And then dyan, nag-prepare kami for live trading Abdallah. So ayan, ang ganda po. Ang ganda po talaga nung experience na yan. Napaka-enjoy, napaka-inspiring. Yung mas matanda pa sa akin, natutong mag-trade. So guys, sino ba dito yung 55 above? No, I'm not revealing your age po kung sino man dito yung 55 above or 55 below, no, kung si Ma'am Angelica nag-learn po siya ng forex trading at nagawa niya ng paraan mag-earn. Ayan, meron naman dyan sa screen. So walang imposible sa inyo. No, sino dito yung ganito na lang, change ko na lang yung question. Sino po dito yung 55 years old and below? Ayan. Ayan, makikita ko talaga sino yung 55 years old and below. Sister Jose ba? Si Ma'am Beth ba? Sir Jeffrey? So, I hope na-inspire kayo sa mga
napakita ko sa inyo, na i-share sa inyo yung driven to learn this kind of skill. No? Kasi si Forex trading, it's a high-paying skill po siya. So here guys, basahin natin. Victory is reserved for those who are willing to pay its price. Tama ba? Type 2, if agree po kayo, no? Yung victory, yung ang pagkapanalo natin is reserved for those na gusto talagang mag-pay the price, no? Marami sa atin gusto natin maging successful, umasenso yung buhay. Pero yung question is, are we willing to pay the price? No? So, pero ngayon pa lang, I congratulate you guys kasi nga, yung iba, after pa ng work, medyo tagod na, pero pumunta pa rin kayo dito. So, ngayon pa lang, I congratulate you. So, congrats kasi nabigyan nyo to ng time. So, ayan si Sir Alvin at si Sir Jose. Okay, meron din po dito. Basahin natin, sabi ni Dan Luke, no? If you're not making money online in this era, you're missing the biggest shift in wealth creation history. Bakit, guys? Guys, meron na tayong bagong paraan kung paano earn, no? If you're notice, pagbukas mo pa lang ng Facebook, maraming nang nagva-vlog. Sinong nakarelate dyan, no? Nagva-vlog din po ba kayo? Noon, pag gagawa ka ng videos, tatawanan ka lang, or ano ba ginagawa mo para kang ano, ganito, ganyan. Pero ngayon, halos lahat, vlogger na, di ba? No, yung nakita ko ngayong video sa Facebook, pag-open niya ng cellphone niya, pagkita ng neighbor niya, vlogger na din. Yung nasa tindahan, vlogger na din. So lahat vlogger na kasi pagkalaban ng mga tao na meron parang accumulating wealth, no, meron parang earning sa online, yung lahat parang earth-tingling na, uy, pumunta na tayo sa Facebook at mag-live or maggawa ng vlog, no? At kahit nasa business or entrepreneur ka, kahit traditional business ka, dapat andun ka na sa online. Meron na tayong Facebook page, no? Sinong agree dito? No? Sinong agree dito or sino dito yung mahilig mag-vlog din, no? Type 3, okay? So, wag po tayong mahiya. Normal lang yan. This is the part of the era. So, guys, kung wala po tayo sa online, pwede pa lang na-miss out natin to. No, oo. Kasi andito na sa online yung pagkakakitaan natin. Okay? Type yes if you are learning. No? If you agree with me na sa panahon ngayon, andito na sa digital, no? Sabi pa nila, digital wealth, no? It is not coming. Digital wealth is now. Ngayon na po yung pag-earn natin, no, sa online. So sabi pa dito, we are living in the easiest time in history to build wealth. You just need a phone, internet, and the right mindset. Again, basahin natin, no? We are living in the easiest time in history to build wealth. No? Meron na tayong YouTube, meron tayong Facebook, TikTok, no? Nagva-vlog, nagko-content na. No, you just need a phone, you just need internet and the right mindsets. Noon, pag magbibili tayo ng sapatos, 'di ba? Pupunta pa tayo talaga sa mall. Pero ngayon, iba na, meron ng Shopee, meron ng Facebook Marketplace. So, andun na sa mag-post ka lang, no? Halimbawa, meron kang mga damit na hindi na sinusuot, no? Pinopost mo lang yan at meron nang bibili sa inyo. Also, sa forex trading, ganyan din, you can use your phone, no? Or laptop or tablet. Basta may internet lang. And the most important thing, guys, meron tayong right mindset. Agree ba tayo dito? Type 1 if agree kayo. Bakit right mindset, no? Kasi pag wala tayong right mindset, hindi tayo open for additional earning, no, through the internet, through online, baka na miss out natin 'yan, no?
Pwede, meron kang ganito lahat. Meron kang phone, meron kang internet. Pero wala kang right mindset, close-minded ka, no, na, I will fix sa kung anong pinagtrabahuan ko. I will fix on this traditional business. Hindi ako papasok sa online. Ay pwedeng-pwede na na-miss out mo, masasayang yung golden opportunity na pwede ka palang mag-earn through online or through your phones. So, agree or disagree? Agree. Agree tayo lahat dito, no? Okay? So, disclaimer lang guys ha. Disclaimer lang po. Forex trade Forex trading involves significant risk and is not suitable for everyone. So we understand talaga na hindi talaga siya para sa lahat. Kasi nga, si Forex trading, it is a high risk, high reward business. And past performance is not indicative of future results. So pero guys, ganito. Sino ba dito yung nakapag-try mag-business? Type 2, if na-try niyo, kahit anong klaseng business, load business, ano pa, apartment, no? Si Sir Elvin nakatry ng business. So, Sir Elvin, if you don't mind, anong klaseng business yung pinasukan nyo? No? Halimbawa, JC Hof, no? Na business. Sir, before po kayo pumasok, may risk ba siya? No? Yung klaseng capital na ilalagay mo, may risk ba yung business mo? 'Di ba meron? Hindi din po siya 100% na mababalik sa inyo. Pero nag-take risk ka. Kasi nga, gusto mo meron kang ibang pagkakakitaan aside sa trabaho natin. So, same thing din sa forex trading. May risk din po siya. Pero, usually naman sa mga successful people, nagsistart talaga mag-risk, di ba? Nagsistart talaga sa pag-ano ng capital, no? At kung hindi po tayo risk taker, hindi po to para sa atin, no? Yung forex trading. So, pero one thing is for sure, those people na naging successful, nag-start lang po silang mag-try, no? Wala namang magwawala sa inyo mag-try eh. Pag hindi talaga suitable sa inyo, okay, stop mo na. Pero what if ito din po yung golden opportunity na hinihintay mo na kahit nagtatrabaho ka sa labas, OFW, nagtitrain ka, nagle-learn ka ng forex trading, tapos pagbalik mo sa Philippines, dala-dala mo pa rin yung forex business, yung forex skill, no? May narinig ako yung ibang OFW nag-invest ng business dito sa Philippines. Merong nangyari na iba yung nag-manage, no? Na mismanage. 50, halimbawa 50,000 na sari-sari store or apartment. So, na-down din kasi iba yung nag-manage. So, merong mga instances na ganyan, no? When we do business, it's always a risk or risky. And also, clarify lang natin, guys, we do not accept investments. Tama ba? We do not accept investments. Bakit po? Sa investments kasi, dyan lalong-lalo na sa OFW, dyan tayo nadadali. Dyan po tayo nasa scam. Yung kumbaga, o ilalagay ko lang yung 50,000 ko dito na account, ikaw na bahalang mag-trade. I'm sorry to tell you guys, if ganyan yung hinahanap nyo, this is not for you, no? What we do po, we teach forex trading. We teach you how to trade. Kasi nga, the usual na nangyayari is investment and nasa scam tayo. Gusto natin kita agad, no? No. What we long and what our purpose here is that you will be the one to trade. Bakit? Number one, ikaw yung mag-invest sa sarili mo. No, this is your golden opportunity na mag-invest sa sarili mo na mag-aral ng forex trading. Number two, pwede mo siyang madala kahit saan. So, halimbawa, kung hindi ka na magtatrabaho sa FW, pag uwi mo sa Philippines, dala mo pa rin yung business, dala mo pa rin yung skills. But, reminders lang guys, warning lang talaga, disclaimer.
we do not accept investments. No, meron nga nag-chat sa akin, Coach Nika, pwede bang ilagay ko na lang to yung ganitong klaseng amount, no, para ikaw na lang mag-trade. I'm so sorry to tell you, ma'am. Yung amount na ilalagay mo sa akin, mas maganda po i-invest mo na lang yan sa sarili mo para matuto kang mag-trade. Para ikaw yung may alam sa lahat, ikaw yung may galawan, no, nasa inyo lahat yung paggawa ng account. Don't worry guys, we will teach you that later, and tomorrow meron tayong practicum dyan. So okay ba? Okay ba sa inyo? May practicum tayo on how to trade. Type 1 if okay yan sa inyo. No? Thank you, Sir Elvin. So, guys, ang overview of this session, I hope I could achieve this in 1 hour. 1 hour. So, introduction to forex trading, forex terminologies, understanding currency pairs, types of traders or trading, apps, and platform. Okay, next. Oh, guys, here's the question. What is forex trading? No? What is forex trading? Next. So guys, forex trading or foreign exchange, no? Yung forex is short term lang po ng foreign exchange. So here, it is a global marketplace for buying and selling currencies. Basically, it's just currency lang talaga, no? It is also known as currency market or forex. So in short, it is foreign exchange. So how to evaluate or understand more? So halimbawa meron kang dollar, no? Meron kang dollar, taga US ka. Tapos pupunta ka dito sa Philippines. Hindi naman po pwede na dollar yung ibabayad mo sa SM kasi may nagustuhan kang sapatos or bag. 'Di ba dapat pupunta ka pa sa foreign exchange. Tapos doon mo palitan into peso. Tapos kunin mo yung peso at doon ka pa pwede bili ng gusto mo. So yung presyo ng dollar to peso iba, no? Compare kung mag-exchange ka ng peso to dollar. So mamaya explain ko pa yan kung ano yan. So ganyan lang po yung foreign exchange. Here po, Forex Daily Trading Volume by Forex.com. Ito nagsasabi na Forex Daily Trading Volume is approximately 7.5 trillion dollars yan mga kapatid, dollars. According to the 2022 Triennial Central Bank Survey of FX and OTC. So guys, ganyan kalaki yung involvement ng forex trading. 7.5 trillion dollars. A what? A year ba? A month ba? A week? Magkano? 7.5 trillion dollars per day. Every day. Super rami. Ang taas ng volume niya, guys. So dito pa lang masasabi mo talaga na hindi talaga siya scam. Kasi this is a real fact, no? Real data. No, say 7.5 trillion dollars, no, yung andyan sa forex trading. So grabe, no? Everyday ang laki pala. So ngayon pa lang masasabi, no, na kahit nga banks, kahit institutionals, nagtitrade din po sila ng pera. So hindi po siya scam. So dito din po may tanong, how many forex traders are there? No? There are approximately 10 million forex traders in the world today. No? 10 million forex traders in the world. Alam niyo ba guys, noon, yung pag-forex trading, hindi po siya basta-basta. Ang mga multi-millionaire lang po ang nakaka-access ng forex trading dun sa Wall Street, dun sa New York. Tapos yung tao pa, yung broker mo, tapos secret to, meron lang group na pwedeng maka-access. Hindi siya rampant sa mga ordinaryong people or retailer na kagaya natin today. But ngayon, iba na po yung galawan. Nasa cellphone na. Nasa cellphone na, pwede ka na pong mag-trade. So, ganyan
ka-amazing, no, yung pagfo-forex trading. So, may phone ka lang, may internet ka lang, na of course, nagsa-study ka, pwede ka nang mag-trade. So, 10 million forex traders in the world today. So, baka ikaw na yung 10 million and one. Ah, di ba? Baka ikaw na talaga yung 10 million and one. Pero marami naman tayo dito. So, si Ma'am Beth yung 10 million and two and si Sir Jeffrey yung 10 million and three. So, where is forex trading most popular? So, majority sa Africa, sa Middle East, sa UAE, no? Nakapag-try din po akong pumunta sa Taiwan nung honeymoon namin. Nandun ako sa train, tapos yung mga bata, yung mga Gen Z, mga millennials, nagtitrade na po sila, no? Sad to say, medyo huli po tayo sa Philippines, no? Pag sinasabing forex trading, sinasabi na scam, ganito, ganyan. Pero dun sa Taiwan, at I believe, dyan din sa Singapore, at sa ibang first world to second world countries, yung trading ay normal na lang sa kanila, no? Kasi medyo mataas yung literacy nila dyan. Next. So guys, ano ba yung players sa forex trading? Dito po, explain ko market participants in the forex ecosystem. Paano po yung mga players sa forex trading? Um, I'm trying to find the annotate. So, first, meron dito forex brokers, no? Forex brokers. So, kaya yung sabi ko kanina is noon, tao talaga na dapat i-contact mo sa New York. Pero ngayon, meron ng, iba na yung galawan, meron ng digital. Andito na sa phone natin. App na po siya. Pero wag po kayong mag-alala kasi ituturo ko yan mamaya. At bukas na yung practicum. So guys, forex brokers. So, yung modernly talaga, yung widely used is app na MT5. MT5. So guys, kung wala po siya sa MT5 na nandun siya sa website or ano, yan po usually, hindi ko ma-vouch yan. Hindi ko po sure kung legit yan. Kasi usually yung iba, hindi siya legit, no? So careful lang po tayo guys. Ngayon, I am giving you a real data, real fact na nagtitrade po tayo sa MT5 na app or sa laptop. Okay? So, other than that, hindi ko mavouch, baka fake yung mga accounts or websites. Be careful lang po tayo, guys, ha? So, sa forex brokers, ituturo ko mamaya about VT. Mamaya, yan po yung gagamitin natin. Na after this webinar, i-message niyo po ako. No, wait lang po. Baliw. So, i-message niyo po ako para mabigyan mabigyan kita ng VT link at saka paano siya gagawin, no? Pero bukas merong practicum naman, don't worry. So yan po yung forex brokers. And then usually andito din si liquidity providers, no? Halimbawa, dito sa forex trading nakaka-amaze guys kasi kahit mother ng forex brokers lang to si liquidity providers, no? Kahit mag-withdraw ka ng 10 million, wala po siyang angal. Why? Because they are able to produce it, no? Through this liquidity providers. So, kung sa bangko, magwe-withdraw ka ng 500,000, sarili mo naman yung pera, medyo merong reaction, no, na anong gagawin mo dito, ganito, ganyan. Pero sa forex trading, guys, kahit mag-withdraw kaya dyan ng 10 million, no problem, no? Ganyan ka, laking potential sa forex trading. So, usually, yung mga institutional traders, yan po yung mga institution or mga big companies, halimbawa 6,000 employees, no? Meron din po silang traders dyan, no? Yung part ng mga shares nila sa stocks, no? Nagtitrade sila. Sa forex din, nagtitrade din sila. So, ganyan po yung forex trading, hindi lang sa retailers. So, of course, dito sa taas, dito po tayo nabilong. Retailers po tayo, no? Retailers po tayo kasi
Hindi naman tayo same sa institutional traders na yung pinaka malaking volume lang. Kahit mag-start lang tayo sa, of course, hindi naman natin kaya yung 10 million agad, di ba? Kahit mag-start lang tayo sa $100. Pero mamaya meron po tayong good news, no? $100. Okay? Okay ba? Goods pa? Learning po tayo. Type learning if okay yung medyo ano na, medyo deeper na yung mga topic natin. So, okay lang kung hindi maintindihan agad-agad, ganyan talaga kasi bago pa naman tayo. Pero later on, maintindihan niyo lang yan, no? So, ayan, erase muna natin yung mga sulat-sulat. So, I hope you learned something, no? Kahit bago pa to sa inyo. And then, okay, next. So guys, meron po palang 4 types of trading, no? Brief analysis lang dito sa left, scalper. Number 1 po, scalper. Ano po yung scalper? Dito po tayo usually nabebelong. Kasi busy tayo, hindi natin makikita yung charts agad. So, sa mga 15 to 30 minutes lang ng pag-trade. So guys, tulad ko, busy ako, nagmamanage ng business, tapos nagko-coach pa. So, dito ako sa scalper na area. And mas okay yan kasi after na mag-trade 15 to 30 minutes, done na ako for the day. No, ganyan lang ako nagtitrade guys, hindi ako umaabot ng ilang hours, no. So, halimbawa, kahit $100 per day, no, napaka-possible niya. So, medyo weird nga kasi noon yung 15,000, 'di ba? Or 10,000, grabe yung pag-work ko sa company before, no? 8 hours, meron pang overtime, 'di ba? Pero dito, guys, yung sahod mo na 520 or 420 na minimum pwede mong kitain in 15 minutes to 30 minutes. Ganun siya ka-amazing. And then dito naman sa day trader, from the word day, umaabot siya ng 2 to 4 hours, ganun po. And then swing trader, weeks, no? Mag-position lang siya dyan, ilagay niya lang dyan, and then hintayin na lang niya after a week. So usually, kailangan po sa swing trader, malaki yung capital mo. Especially din sa position trader, yan po talaga, hindi lang weeks but months. So usually yung mga institutional, yung gumagamit ng style nito, kasi nga malaki din yung capital nila, malaki yung volume. So goods pa. So type scalper kung gusto mo maging trader na scalper. Ayan. So guys, dito sa trading, no? Marami talagang pwedeng i-trade. Nandito sa bonds, commodities, forex, shares, indices, interest rates, and ETFs. Pero tayo, focus muna tayo sa forex. So usually, XAUUSD, actually commodities siya, pero pwede na siyang sa MT5. And then yung indices, DJ30, Dow Jones, no? Pwede na din siya sa MT5. So yan po usually na tinitrade namin. And of course, other pairs. So learning. So dito naman tayo sa currency pairs. Halimbawa, um, GBP, USD. So, Great Britain pound at USD, US dollars. So, si GBP, yan po yung base currency, no? Or the currency you are buying when you trade the forex pair. And then USD, siya po yung quote currency. Okay, little quiz. Ano nga po si USD? Okay, para interactive lang tayo. Yan po ay blank currency, USD. Yan po ay quote currency. Okay? And GBP, yan po ay ang blank currency. Base currency. So yan, learning po tayo, no?
So, mas ano tayo sa USD, di ba? Halimbawa, dito na lang sa USD peso. So, how does it work? How does it work? Susulat ako. Halimbawa, yung USD natin, di ba? I think 57 siya ngayon, pero yung mga last days, 55. 55. 55 pesos yung isang dollar. So, halimbawa, bumili ka ng uh, dollar, no? Halimbawa, from the, basta bumili ka ng dollar, 55 yung rate noon, tapos pina-exchange mo, ilang days naging 57. So, ano yung kitaan mo dyan? 2. 2. Halimbawa, yung binili mo is worth 1 million. Yan, 1 million. And nag-exchange ka sa after ilang days tapos yung rate is 57. So may kita ka na 2 million. So ganyan po guys, no? At saka iba po yung price ng palitan ng halimbawa dollar to peso at peso to dollar, no? At iba din yung ilang days na agwat nila. Nag-change kasi, 'di ba? I think aware po tayo diyan. So ganyan po yung galawan. Okay, erase lang po natin 'to. So again, yung GBP, yung first na dyan is base currency and then the next second na currency USD, yan po yung tinatawag natin na code currency. So ayan, nag-advance na ako. Ito yung kanina eh. Dalawa kasi yan, bid price tsaka ask price, no? Bid price tsaka ask price. So the highest price a buyer is willing to pay for a currency. Yan po yung bid price. Halimbawa, bumili ka ng sasakyan, um, kaya kong itaas talaga pero hanggang dyan lang talaga. Halimbawa, hanggang 600K lang talaga yung pwedeng bilhin ko. 'Di ba? And then yung ask price, the lowest price a seller is willing to accept for currency. So, ano ba, pwede kong ibenta to pero hanggang ano lang talaga ako, 400K. Hindi na pwedeng bababa. So, example lang yan. Sa layman's term, halimbawa, ito, Euro USD. No? Sa layman's term, halimbawa, ito dito sa cell, ito po yung, um, ito po yung bid price, no? Bid price. So, cell, bid price, bid price. Okay, bid price. So, ayan, di ko na, ano kasi, bid price. So, dito naman yung ask price. Ask price. So, syempre, iba yung, halimbawa, yung pagpalitan ng dollar to peso. Lahi gud ang presyo, no? Sa Bisaya pa. Iba talaga yung price, no? Dollar to peso. Iba, meron silang margin na ganito yung price nila. Tapos pagpupunta ka ng sa US, iba din yung price ng peso to dollar, 'di ba? Kasi let's understand, guys, this is business, no? Sa layman's term pa, halimbawa, magbili ka ng sasakyan na 400K, 400K. Bili ka ng sasakyan na 400K, no? Ipalit ka sa sakyan ng 400K para sa mga family. Then, halimbawa, business owner man ka. So, business owner ka. So, yung ginawa mo, ni-repair mo ng kaunti, ganito, ganyan. Tapos, binenta mo ng 600K. Halimbawa lang. So, magkano po yung nakita mo doon? Mo dyan? So, may markup ka na at least may kita ka na 200K. Okay? Ganyan lang po, no? Yung sa palitan, no? Learning?
Ito. So guys, ganyan din sa ano, mamaya ipapakita ko. And then, spread. So dito guys, bawat broker meron po tayong spread, no? The difference between um difference between the bid or buy and ask or sell, no? Prices of financial wait lang, hindi ko makita. Financial instrument. So halimbawa dito ito yung um isang amount no dito sa kabila. So sa gitna po diyan 0.3 yung difference nila, no? Yung palitan nila. So ito po yung spread, no? Makikita mo 'yan sa broker, no? Paggawa natin ng VT, makikita mo 'yan. So merong spread. Kada broker meron talagang spread, no? Hindi siya exact amount talaga. Meron talaga siyang spread. So diyan ang difference doon 0.3. Ito na yun na po yung spread. Wait lang po. Okay. Continue. Laban ba? Laban. Dito tayo sa leverage. So si leverage, it is a financial tool that allows traders to control larger positions. So si leverage po, basically, or in the layman's term, ito pa yung buying power nyo. No? Pwede pong mas malaki yung kitaan mo. Ito yung tawag na multiplier. No? Pag malaki ang leverage, malaki ang income. Ito yung maganda din sa trading kasi kahit $100 or $300, pag magkakaroon ka ng leverage, it is a financial tool. Tool po siya na pwede kang kumita ng mas malaki. Halimbawa, dito, no, wait lang. Ito muna. So, yung funds mo, yung funds mo $1,000. Tapos yung nilagay mo na leverage sa broker mo, which is ito din yung i-share ko sa inyo na 1:500, no? Pwede ka pong kumita hanggang $500,000, no? Position you can open. So, 1,000 times 500, $500,000. Ganun po siya kaganda no, sa forex trading. So, halimbawa, dito sa baba, power of leverage, 2:1, 1,000 yung capital mo, tapos naging 2,000 kasi nga 2:1, 2,000 yung purchase power mo. So, pag meron kang profit na 1%, $20, at least may 2% ka na ROI. And then, and so on. So, sa makita mo, yung pinakamalaking leverage dito is 200:1. So, yung $1,000 mo, naging $200,000 na. And then, yung 1% profit is 2%. So, yung ROI mo, $2,000 rather, yung ROI mo ay $200, 200%. So, mas malaki talaga. Kung sino yung mas malaking leverage, siya po yung mas malaking, may possibility mas malaking ROI. So, tayo, baguhan lang tayo. So, I suggest na start mo na sa 1:500. No, wag mo na yung 1:1,000 kasi medyo malaki na. Halimbawa dito, $100, yung leverage mo 400:1, and then your trading power is $40,000. Pero sa atin, advice ko sa inyo is 1:500 or 500:1. So mamaya, after ng webinar na to, i-message nyo ako, no? I-message nyo yung nag-message sa inyo kanina, nagbigay ng Zoom link, tapos sabihin nyo na I want to do my assignment. So para mabigyan po kayo ng PT Markets na broker link, okay? Para bukas mag-demo tayo, makasabay po kayo, no? Here po, what is SL or TP? So SL po is the short term of stop loss. So sa word na stop loss, harang siya, no? Para hindi maubos agad yung pera nyo. No? It's a part of risk management, yung dalawang order na to. Stop loss at saka take profit. So, halimbawa dito makita mo, mamaya na lang i-explain ko dito sa mag-drawing tayo.
So, halimbawa, nag-entry kayo dito. Tapos tuloy-tuloy yung pag-akyat ng candle pataas. So, ang tawag dito candle ah. Ito, candle, candle. So, tuloy-tuloy siya pagtaas. Tapos na-hit yung TP mo, may kita ka na dyan. Dollars ka na, no? May profit ka na. Kaya yung tawag niya, take profit. So, nag-entry ka dito, tumaas ng tumaas, especially if by position ka, tumaas ng tumaas, tapos na-hit ng candle yung take profit mo, nilagay mo, andyan ka na, kikita ka na. Pera na yan. So, halimbawa, hindi, medyo mali yung bias mo or yung pag-analyze mo, halimbawa lang talaga na hindi kasi 100% yung market, no? Kaya kailangan siyang, guys, we need to understand na kailangan talaga siyang aralin, no? So, kaya andito kami mga coaches para mag-guide, no? Halimbawa lang, mali yung bias mo, bumaliktad yung market. So, dito siya. Pag hit ng candle dito, kasi may stop loss ka, hanggang dyan lang yung lugi mo. Kaya yung tinatawag niya, stop loss. So, risk management siya para hindi agad maubos yung pera mo. Kasi pag wala yan, wala yung stop loss, pwede na lahat-lahat masunog yung account mo. So guys, we need to understand na yung stop loss and take profit are important when it comes to trading, and it is also your risk management tool. So hindi po siya sugal kasi dito pa lang makikita mo yung muna na meron siyang risk management. Kaya lang ngayon maraming lumalabas na platforms na walang SL at TP. So, dyan ka, para siyang sugal ba na, may dollar, tapos merong time. Time lang siya, 5 seconds, 3 seconds. So, I suggest na wag po tayong sumali sa mga ganyan kasi it will not give you the proper risk management, especially na ganito. Meron tayong stop loss at take profit. So, ganyan. Learning po. So dito, balance equity free margin, margin level. So balance, ito po yung current balance mo, no? Current balance mo. Si equity dito, maliit siya sa balance mo. Siguro ay meron po kayong floating trade na merong negative, kaya medyo maliit siya, si equity. Tapos dito sa margin level, dapat mas malaki siya. Maganda kung mas malaki para di ka agad-agad ma-margin call. Pero pag maliit ito, ayan, dyan na po na part, no? Magma-margin call ka na. So, okay lang na hindi mo na-gets agad-agad, bukas mas maintindihan niyo yan kasi meron tayong practical. Sa mga tao na nag-join ngayon, day 1, no? Sa mga taong may link sa VT. So guys, meron tayong major currency pair. So sa forex trade po, hindi po lahat ng currency ay andyan. Yun lang mga major, yung mga malalaki. No? Kaya walang PHP dito guys, no? So unfortunately, walang PHP dito guys. So ito yung major currency pairs. Okay lang ba ako? Medyo fast ba? Or learning pa rin po? I hope everyone is still learning, no? Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD, NZD USD. Ito po yung 7 na major pairs. So, most traded currency pairs, guys. So, makikita nyo dito, yung most traded currency pair talaga ay Euro USD. Obvious naman kasi sila yung dalawang napakalakas na country, no? Yung status nila sa bansa, no? Malakas, malaki yung purchasing power nila and so on. Makikita mo dito. Okay, next. So, guys, so kami, advice ko as baguhan pa, start kayo kay gold. Kasi XAU USD, no? Kasi ang ganda ng volatility niya, ang ganda ng galawan niya, no? Especially um if especially if mag-invest kayo sa learning ng forex trading,
mas makuha mo talaga kung paano mag-trade, no? Lalo na kay XAU USD. Ito po nag-stop yung sharing ko. So also guys, we trade also the US 30 or DJ 30. Ito. Share ko again kasi no, mamaya na lang na-stop yung guys, nakikita nyo ba yung presentation ko? If no, let me know if para maibalik ko mamaya. So guys, XAU Gold kasi napakagandang i-trade kasi marami pong nagtitrade. Marami pong nagtitrade. Kung marami pong nagtitrade, mataas yung volatility. So, hindi po siya slow ba? No, yung volatility in terms sa trading, yun yung kung slowness or fastness ng pag-trade, no? Na-exit na ako. So, wait lang tayo guys kasi nawala yung presentation ko. So, wait lang tayo. So, guys, ganyan kaganda, no? Ito yung ma-tip ko sa inyo. Pag bago lang tayo, start tayo kahit sa XAU USD. No, maganda talaga i-trade si gold. Obvious naman talaga kasi 'di ba maraming bumibili ng gold kahit hindi naman sa cellphone, 'di ba? Kahit hindi naman sa cellphone, maraming bumibili sa gold, no? Maraming yung iba pa nga nagpapabili pa sa ibang bansa. I don't know if meron kayong ganyan na relatives. Oy, kumare or pare, pwede po bang pabili ng gold? Kasi nga si gold ay isang safe haven na commodity, no? Hanggang ngayon, hindi ko alam sa mga times noon, mga 80s ba or 90s, hindi ko alam kung magkano yung presyohan ng gold, no? Siguro 500 lang or 800. Pero ngayon, yung yung bawat gram ata ng gold, it will cost 3,300 plus na US dollars. So, grabe ang taas. Bawat $1, meron kang 3,300 plus na dapat i equivalent sa gold. So, magandang i-trade si gold. Maraming nagti-trade kay gold at especially if magjo-join kayo sa community natin, no? Trito nga pala, Trito. So, Trito. Oh. Wait lang po kasi hindi siya nagko-cooperate. Babalik ko lang yung presentation. So, so far while waiting sa presentation ko, guys, ano po ba yung mga na-learn nyo, no? Kahit dito lang sa chat box. Ano yung mga so far na-learn nyo sa trading? Nag-technical issue lang po. Base and code currency. Thank you, Sir Elvin, no? I appreciate you and honor you, Sir Elvin, na nga kahit sa gitna ng gabi, andito ka pa rin, no? From Singapore, no? Parehas tayo ng time zone. Oh, yan. Maganda din yan, Sir. Sir Elvin, SL and TP. Kasi yan yung pinaka-importante, yung marunong ka mag-SL at TP at saka marunong ka mag-buy at saka sell. So guys, halimbawa, sa pagti-trade, no? Halimbawa, yung kanina nakikita nyo. Kahit $100, no? Mga negosyante naman kayo, mga brightman mo, I know, kaya ninyo ni i-solve. Halimbawa, magti-trade ka, $100 yung kitaan mo. Magkano ba yan sa peso? $100. No? $100, ilagay lang natin 57 yan sa peso. O, 57.60 times 100.
5.7K, tama. Thank you, Sir Elvin, no? So, 5.7K. So, i-times natin yan sa 20 days kasi close yung market ng Saturday, Sunday. Magkano ba yan? Magkano ba yan sa ano? Times 20. 5.7 times 20. So, that would be 114K. So, grabe, no? Halimbawa, mag-trade ka, then $100 yung earning mo. Like, let's say, 15 to 30 minutes ka lang nagtitrade. So, meron ka ng extra na income na 114. So, ilagay lang natin kasi, halimbawa, gusto mo lang talagang meron kang extra income. O kahit 50% lang, 114,000 divide 2. Magkano? Divide 2. Wait lang ha. Talaga nag-ano yung presentation ko. So, magkano lahat? That would be 57K. So, okay lang ba sa inyo na every month meron kayong extra income na 57K? Sharo talaga. Ako natulog ka na 57K, no? Sinong gusto niyan? 57K. 57K guys, no? Tapos nagte-trade ka 30 minutes per day. Ganun lang ka um liit, no? Ganun lang kaliit. So guys, I just want to share to you ano ginagawa ng community namin, no? Kahit andyan kayo sa ibang bansa, pwede kayong mag-learn ng forex trading at kumita. So, I just want to share to you yung mga na-experience namin, no? Halimbawa, ito. Sa community natin, guys, meron tayong strategy sa XAUUSD. Don't worry talaga. Meron tayong for that, no? Meron din tayong Abdala. Abdala. Ito po yung wait lang. Okay. Ito po yung bootcamp namin. Rinig niyo po ba yung audio? New candle, it opens. It's making Ayan. Ayan si Abdallah, guys. Siya po ay isang live trader. No? Siya po ay isang live trader and once i-open mo yung link niya or yung once naging part ka ng aming VIP community, may access ka kay Abdallah. And then, ayan, magla-live trading na yan. So, if-follow mo lang, pag sasabi niya buy, mag-buy ka. Kung mag-sell ka, mag-sell ka. Ganun lang ka-easy, guys. down, now breaking the high of the same candle. Breaking the high, break to me, high. The same candle. Ay! Break to me, high. Sleep. Napaka-exciting, no? Profit na! Yes! Parehas Profit! Madali lang yan. 1 minute lang yan. No? Nag-profit na. No? So, no, kahit lagay na lang natin $12 or coach $100 maging i-half natin $50. No? Okay pa rin 'yan kasi nga profit is profit, no? And profit is money. So wala namang ibang magbibigay sa inyo ng ganyang halaga na from 15 minutes to 30 minutes. Pero yung kay Abdallah kahit 5 minutes mag-earn na kayo. Pero dapat aralin talaga. So yung ibang medyo mahina yung internet natin. So guys, meron yung tinuruan ko, yung si Ma'am Angelica, 55 years old yun, or I think 53. So ayun, katabi kami, tinuruan ko siya paano mag-abdala, nag-profit naman siya, no? Nag-buy siya and then nag-profit naman siya. I think mga $5 to $10 yung nag-profit siya.
So, kung si Ma'am Angelica, 55 years old, gusto niya pang mag-earn, guys. Gusto niya pang mag-learn, guys. Tapos tayo, mas bata pa tayo sa 55 years old. Para namang, kung sa Bisaya pa, salpak, salpak sa buwan na hindi tayo mag-earn, di ba? Ay, hindi tayo mag-learn nga, yung 55 years old nga, nagli-learn eh. Kayo pa, na mas bata pa sa 55 years old. So, wala talaga imposible, guys. Ano lang, labanan lang talaga ng, ng yung fire natin ba, yung passion natin para mag-learn. So, guys, di ko alam anong nangyari sa ating presentation, no? And guys, if sali kayo sa community natin, meron tayong Hero 30-day challenge on how to be profitable. Pero before that, meron akong assignment. So, coach, ano po yung assignment nyo? Yung assignment natin, bukas yung practicum, dapat ngayon mag-message na kayo sa nag-send ng link. Sabihin mo, I want to have my BT Markets account. So, para dun tayo mag-trade, no? Gagawa muna tayo sa VT Markets, tapos connect natin sa MT5 na app, no? Pero wait lang po guys, wag po mag-download, no? Wag po mag-download ng VT Markets app. Kunin niyo po yung link ko. Kasi yung link ko, meron pa siyang good news. Alam niyo yung good news, type niyo yung good news, no? Type niyo po yung good news, no? So, sa month of July, meron tayong good news. Yung good news natin dito ay meron tayong 100% bonus, no? Pag magde-deposit ka ng ganitong amount, meron kayong 100% bonus. So, halimbawa, mag-deposit ka ng $300. So, yung yung bonus na is $600. So, tradable na po yun. Pero may plot twist, hanggang July lang po siya, no? Kung sino yung gusto mag-grab, so let me know also. Pero regardless kung mag-deposit ka o hindi, i-PM niyo po ako o yung page na nag-message sa inyo, is ilagay niyo VT Markets assignment, or I want to have the VT Markets, no? Or VT Markets assignment na lang para ma-send ko po yung link na meron ako. So guys, medyo late na, no? 11 a.m. na dito. Meron po ba tayong natutunan for tonight's 2-day Forex Challenge? Kasi kung wala, wag na tayo mag second day bukas or second night, no? Meron po ba tayong natutunan, no? So sabi nila meron. Thank you Sir Elvin, no? So, message nyo lang po ako, Sir Andy. So, ayan. So, napaka sa loob ko. Nakakataba ng puso na meron kayong natutunan kahit zero knowledge pa kayo. So, guys, bukas, no, mamaya, magsasend kami ng link sa nagme-message. Tapos, bukas natin i-continue yung paggawa para makapag-rest din ako kasi bukas is Sunday, family day. So, bukas, same time, 11:45, open na po yung link. And then, mag-practicum na tayo. Yes. Same lang po. Dalawa kasi yung nag-message, yung personal account ko tsaka yung page. So guys, yan lang muna for this night. And then don't forget the assignment, no? Don't forget the assignment kasi bukas magti-trade execution tayo. You will know how to trade, no? Ngayon kasi medyo theory lang para bukas hindi kayo mabigla. So second night bukas guys. So second night na bukas. I'm so excited na matutunan niyo yung paano mag-trade. So, basta wag niyo lang kalimutan na mag-message sa account or sa taong nag-message sa inyo or sa page na nag-message sa inyo, ilagay niyo BT Markets assignment.
So guys, picture muna tayo before tayo mag-end. Picture. Let's lagay ko lang yung view, no? At sana makita ko din yung mga mukha niyo para hindi naman puro pangalan yung nasa picture natin, para real talaga, real people, no? Balatan niyo na lang, no? Para pag picture natin, andyan talaga kayo. So you may now open your cameras, guys, kahit saglit lang.